Naging biktima ka ba ng pambabash sa social media? Yung tipong ex mo na nilalabas ang lahat ng baho mo sa social media page niya. O yung inutangan mo na namamahiya na at ikinakalat ng utang mo sa buong barangay nila. Dahil hindi po sakop ng ating freedom of speech and of expression o ng karapatan po natin sa malayang pamamahayag ang paninirang puri po sa social media. Dahil una, may krimeng cyber libel na po tayo sa bansang ito na nakasaad po sa ating Cybercrime Prevention Law at mahigpit pong ipinagbabawal ng batas na ito ang pagpo-post po ng lahat ng uri ng paninirang puri sa lahat po ng social media platforms na available po dito. O kaya naman po kapag nagpo-post po kayo ng mga nakakapanirang puring artikulo sa mga websites po na pampubliko. Bawal din po ang pagpo-post ng mga nakakapanirang puri ng mga videos sa YouTube at sa mga kapareho pong sites nito. At bawal din po ang pagpo-post ng mga paninirang puri sa mga group chats po ninyo kung saan at least 3 po kayong miyembro nito. At tandaan po ninyo, kasama rin po sa ipinagbabawal ng batas na ito ang pagpo-post po, pagre-repost at pag-share po ng mga fake news laban sa mga ibang tao. Kaya nga po ang pangalawa, sa dami po ng ipinagbabawal ng batas na ito, napakahalaga pong malaman ninyo ang mga elemento ng cyber libel mismo. Siyempre, dapat po ay may defamatory imputation o may paninirang puri po na sinabi kayo. Dapat po ay may publication ito o pinost po ninyo ito sa social media, sa website o sa chat groups po ninyo. Dapat po ay pinangalanan mismo ang biktima dito o klaradong-klarado po sa lahat ng nakakabasa kung sino po ang pinupuntirya dito. At dapat po ay may halong malisya o malisyoso ang pagkakapost po nito. Kaya ang pangatlo, kapag pasok po ang lahat ng elementong ito sa nangyari po sa inyo, maaari na po kayo dumulog sa either PNP o sa NBI Anti-Cybercrime Division ito upang magpatulong na po kayo sa investigasyon at sa pagpa-file ng kaso. Dalhin nyo lang po ang lahat ng screenshots at lahat po ng downloaded na ebidensya po ninyo. At kapag nanalo po kayo sa kasong ganito, alam po ba ninyo na hanggang 12 taon po na pagkakulong ang parusa po dito? Kaya bilisan nyo na po ang aksyon ninyo dahil hanggang 1 taon lang po ang binibigay sa inyo ng batas upang makapagreklamo. Pagdating po sa cyber libel, ang pagsasabi po ng isang katotohanan kahit po kumpleto pa ng ebidensya kayo ay hindi po sapat upang makaligtas sa kaparusahan po kayo. Dahil ang kailangan nyo po talagang patunayan dito ay wala pong halong malisya ang pagkakapost po ninyo. Kaya hanggat hindi pa po naaamyendahan ang tila napaka-istriktong batas na ito, todo ingat po muna tayo. Gillian.